Good afternoon guys, nandito tayo ngayon sa border ng Ontario, Manitoba rest area. So ganoon pa rin yung load natin, lumber. Ayan, full load tayo ng lumber galing ng Sandre, Alberta. So yan, kailangan natin ma-deliver yan bukas ng umaga dahil Friday na bukas. So hataw tayo, kailangan natin, hindi tayo pwede yung pa banjing-banjing lang. So pero may break time pa rin tayo. Siyempre may pahinga pa rin. Pero kailangan natin ilapit ito dahil Friday bukas, pag hindi tayo naka-pick up bukas, tulog tayo ng weekend. So nga pala kanina guys, nag-break ako kanina sa Winnipeg Flying J. So hindi ko inaasahan na magkikita kami ni Pinoy Trucker. Oy, shout out kay Pinoy Trucker. At shout out sa lahat ng Filipino truckers sa buong mundo. Yun, so hindi ko inaasahan na magkikita kami ni Pinoy Trucker. Dahil nag-break ako, nakita niya pala ako napapasok ng Flying J. So binalikan niya ako dahil galing siya doon, doon din siya nag-park, parang Monday pa deliver niya, kaya day off na rin siya. So binalikan niya ako dahil nakita niya na may plug yung truck ko. Hey guys! Kita kami ni Filipino Trucker Pro dito sa Headingley. After so many years. Parang 2000. Tall hauling pa ako eh. Oo, mga 2009. Ano? After na ng COVID yun, ba? Yeah, bago pa yata ng COVID. Oo, mga 2018 yun. 2019. Hindi pa siya sikat noon. Hindi pa siya vlogger before. Nagkita kami. Ako pa lang, paunti-unti pa lang yung vlog ko eh. Parang wala pang nagsasalita. Parang ano lang, no? Parang ano lang, it takes years bago kami nagkita ulit. Pero nasa ano lang kami, magkatabi ng probinsya, pero hindi ko siya mauli-uli. Nakita ko lang yung flag mo. Ako lang may flag niyan guys. Yeah, nasa harap yung flag niya. Yung sa aking flag, digital, nandito sa gabi. So ngayon lang kami ulit nagkita ni Jess. Yun. Finally, na-meet ko rin si Pinoy Trucker. Marami nagre-request na bakit hindi kami nagkikita. Yeah, may nagtatanong. Talagang napakahirap magkita o magkatsimpuhan kami guys. Hirap magkatsambahan dahil ang route nila dito sa Canada minsan sa west west-est. Then kami south. Madalang siya matsambahan. Mabantayan mo lang yung flag niya eh. Yan. Pag nakita mo yung flag niya, hindi ko na tinitingnan yung truck number, yung flag lang eh. Mahirap tandaan din yung number eh. Kaya after so many years, yan ko lang siya na-meet ulit. Ginagapang-gapang ko na sa doon. Gamit ko rin pagka-ranger. So yun, thank you at hinintuan mo ako. Hindi, binalikan talaga kita. Nasa labas ka na ba? Lumabas na ako, nandun ako sa highway. Bumalik ako kasi sabi ko si GC na. Madalang ko itong makita sa highway. Kaya nga eh. Yung mga nag-request, ito finally guys, si Pinoy Trucker. Ang vlogger, sikat na vlogger na Saskatchewan. Sa tracking Saskatchewan siya. Siya yung pinagano sa Saskatchewan. Ikaw dito, naman? si ano, di ako. Si Pinoy Trucker. Buong Canada. Di ako. Jess, ingat ha. Okay. Thank you. Nice meeting you again. Okay. Ingat, Jess. salamat. Yeah. Okay. Kasi ako lang may plug dito na Kelsey. So thank you nga pala kay Pinoy Trucker dahil binigyan niya ako ng time na balikan pa. So yun, ingat-ingat, takbong pogi lang. So yun guys, yun nga, kailangan natin may deliver natin to bukas ng umaga. Then hindi ko alam kung anong susunod na assignment. Sana mabigyan tayo ng load dahil mahirap na may standby sa truck stop ng weekend. Lalong lalo na wala tayong service doon, hindi tayo makapamalengke. So ayan, nag-load check ako, umikot ako at kumuha lang ako ng video dahil gusto ko lang pasalamatan si Pinoy Trucker na dinaanan niya ako kanina sa ano. Biro mo guys, nagkita kami 2018 pa. So ngayon 2025. Summer nung 2018, so winter ngayon. So ibig sabihin mag 7 years na bago kami nagkita ulit. Biro mo, ganun ang ang mga
Filipino truckers dito sa Canada, lalong lalo na long haul kami at magkaiba ng province, pero magkadikit lang kami ng province, pero hindi ganun kadali magkita. Kumbaga tsambahan lang talaga. So yun, ingat-ingat lang tayo guys. Sa mga Filipino truckers dito sa Canada, hopefully magkikita-kita rin tayo sa truck stop. Hindi nga lang alam kung kailan. Yan. Yo, shoutout nga pala. May katabi ako dito na pulse hauling, kag ba? Kag. So yan. Kag sa tabi ko. So shoutout sa iyo. Shoutout sa mga kababayan ko dito sa Kag Trucking. Ayan. Ayan, marami Pilipino dyan. So shoutout sa mga kababayan natin dyan sa Kag or Pulse Hauling. Oy, may na-meet nga pala ako dyan na galing Pulse Hauling din, na si Edgar Tumildin. So kaapelyido pa siya ng dating asawa ng auntie ko. So Edgar Tumildin, taga Pangasinan, shoutout din sa iyo. Yun, shoutout sa lahat ng mga naka-follow at naka-subscribe kay Filipino Truckers Pro. Yun, maraming salamat. At yun, aalis na tayo guys. Hindi natin alam kung anong assignment natin bukas, kaya kailangan makalapit tayo dahil ang weather padilim na. So tara, let's go. One pump. Lolo lang tayo. Basta loaded tayo, lolo lagi ang arangkada. Yan ang sakit ng truck ko, yung parang nabibilaw tayo. Mostly puro compact ice, kaya mahirap umarangkada, kaya inunto yung power divider natin. Dulas-dulas lang tayo. Sebentahin na naman. Sebentalo. Off na natin. Sebentahay. Balik yung splitter. Para abang yan sa 8 loop. Grabe yung snow sa paligid, no?
range. Ito splitter overdrive, 8 high. Sitaw accelerator, apak ulit, 8 high. Hindi na kailangan tumapak pa ng clutch. Balik tayo, 8 low. Balik ulit, 8 high. Pagkahon natin, mag 8 high tayo. Dire-diretso na tayo na ito hanggang bago dumating ng Thunder Bay. May rest area doon sa Sabani, baka doon tayo, or sa truck stop sa corner ng 102 at Highway 17. So yun lang tayo guys, okay na. Dire-diretso na tayo, okay? Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Filipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga. Mahirap man, di aatras, yan ang Pinoy, laging malakas. Handa anumang dumating na bukas. Ipapakita niya sa biyahe ang trabaho niya. Makikita ang ginagawa sa truck na kanyang dinadala. Takbong pogi lang tayo, yan ang Filipino Truckers Bro. Sumama ka sa biyahe, yan ang biyahe ng buhay. Filipino Truckers Bro, takbong pogi lang tayo, mga biyahero. Filipino Truckers Bro, yan ang trabaho at buhay Canada. Dito na tayo guys sa delivery natin. Iikot tayo dito sa loob ng yard nila, and dito tayo magtanggal ng strap, tapos babalik din daw doon sa pinintuan natin. So ikot lang tayo, siguro maraming magkakarga kaya or pipick up, kaya dito tayo pinagano sa bakanting lote. Loop daw tayo, loop. Magsayang
Feels like minus 26. Grrr. Malamig na naman. Okay, hot strap muna tayo. Kuha tayo winch bar. Siguraduhin natin guys, kasi mahigpit yan eh, oh. Kailangan nakahawak tayo dito sa rub rail dahil ano, tsaka yung daliri nyo baka maipit dito ah. Kasi kung hindi tayo nakahawak sa rub rail, baka mag twist yung winch bar natin, eh madisgrasya pa tayo. Pares na ito, malalim di ba? So iti-twist natin ang ganyan, delikado yan, kaya kailangan humawak tayo. Ano? Ito, delikado to, pipihit to ng ganyan, no? Kaya alalay, hawak dito. Yan. Tapos ito, may labi ito, may labi. Para hindi mo na ibabaw ng ganyan kasi mataas pag binahon mo. So, dulo lang, pakagatin mo yung labi, yan, sakto na sa katawan. Tsaka yung daliri natin dito para sa lako. Ito. Yan. Ganyan lang, dulo lang ang pinasakay ko. Ang pinasabit ko. Ito pwede buo. Ito sinasakyan ko talaga tong winch bar kasi sinakyan ko itong paghigpit, sasakyan ko rin to pag niluwagan ko. Ganyan lang yan, paulit-ulit. Basta make sure nyo lagi ganyan, pag naka-twist to, yung ganyan, hawak kayo. Oops, yan o, papalo pa. Kailangan lagi play safe tayo. Nakahawak tayo lagi sa rub rail. Yan o, ganyan, tapos itong daliri dito sa lock. Marami nang nabiktima nitong winch bar. Pag nag-twist ito, ito ang papalo sa ulo mo. Ito. Kaya doble ingat. So yan, ganyan lang yan guys, paulit-ulit. Tapusin muna natin to dahil marami pa to eh. Alright. Zero roll na natin to para toasted oh. Maganda talaga may winder. Kasi pag walang winder, ako, abutin ka ng siyam-siyam. Kailangan marami tayo laging extra na lumang gloves. Tignan mo, ito kasi mabubutas to eh. Ito luma na, butas na yung kabila, kaya tinabi ko lang to para pag ano.
So yan, tapusin lang natin to guys. Kung nag-i-snow ngayon, sa loob ko ng truck ilalagay ito eh. Pero okay naman siya. Medyo nagagalaw ko naman siya, kaya okay naman siya. Hindi siya toasted. Hindi siya gano'ng toasted ngayon dahil pumarada ako ng malayo eh. Pero kung tinutok ko dito yan sigurado frozen pa to. Kahit pa paano tatagtag siya. Lalo kung nag-i-snow guys, huwag kayong paparada mismo sa deliveran natin, kasi sigurado matigas itong strap mo. Okay, tapusin muna natin to. Ayan, na-unload na nila. Mabilis dito mag-unload, kasi kaso kagad nila yung truck. Halos lahat naman ganyan. Halos lahat naman ang dinideliveran namin inaasikaso. Pero meron time talaga na medyo matagal dahil sa lalo't pag may receiving sila, may mag-pick up ba. Yun ang nagpapatagal, kasi yung may pick up, siyempre priority yung pick up yun. Customer. So binaba natin tong tarp. Mamaya yan tarp ipapabuhat din natin sa kanila yan, kasi mabigat na to. Frozen na yun. Frozen. Kasi yung strap na isa naipit pa eh.
Yan, tatanggal na. Para dito naman i-strap na to, para dito sa tarp natin. So paano muna tayo, painit kasi ang lamig ng ano. Dami yung pisngi ko, kulang-kula na. Hindi pa mahangin yan ha, kasi ang temperature natin sobrang ano, lamig. Feels like 25, minus 25. Ayan, habang nag-unload sila, papainit muna tayo dito. Ayan, busy sila. So yun, tapos na ito, niligpit ko na yung strap, inaantay ko na lang yung tarp, yung bunganga ko, frozen eh. Inaantay ko na lang yung tarp para strapan ko, then tatawag tayo sa dispatch ko ano na naman yung next assignment natin, kung saan na naman tayo pipick up. Yun ang kagandahan dito talaga guys, kung saan lugar kami, doon din kami hahanapan nila ng pick up. Kaya yung hindi nasisiro, tsamba na lang talaga pag nasiro na walang biyahe. Tsamba na lang talaga. Yung matatambay kami ng isang araw, yun, kasi hinahanapan kami ng load kung saan location kami. Talagang planted na nila yan. So yun, antayin natin matapos, then tawag tayo sa dispatch. Toasted. Kailangan walang dumi to guys, itong trailer natin. Kailangan tanggalan nyo ng mga kahoy kasi pag nilipad yan, distract yan sa mga ibang biyahero. Ang dumi na ng truck natin, Isang buwan na siyang hindi nakakauwi ng yard eh. Hindi na mabasa yung pangalan niya. Kaya plywood dito, pinapaulanan lang. Sayang Dinala namin dito nakatarp yan. Yo.
Frozen na frozen, oh. Okay. Yung card natin parang chicharon. Napakabigat pa naman, guys. Kasi ano na, may yellow na yung sa ilalim. Ito yung winch bar. Pag wala to, hindi natin matatanggal. kaya ingatan nyo yung winch bar nyo. Huwag nyong pawala-wala. Kasi pag nawala to, hindi nyo na mahigpitan yung ano nyo. Okay. Tapos na tayo. Kukunin na natin yung paperworks. Everything's all right. Only difference is that they sent us 3 extra of these ones and 3 less of these ones. So I'm going to talk to my boss. I'm pretty sure he'll be fine. He'll figure it out with your dispatch and all that. Okay. But other than that, the amount of stuff that we have here is good. At Melangers complete. Yeah, Just the size. it's just the size. It's just the 2 by. It's both 8 foot. Just 2x4s. We were supposed to have 8. We got 5. And then 2x6, 8. We were supposed to get 9, and we got 12. So I'll talk to my boss. He might just be fine with it. Okay. I mean, because they cost the same money when you order them. So all right, my friend. Okay. Yeah, Thank you. have a good rest of your day. So yun, 17 pa rin, pero yung size ang nag-iba. May problema sa sizes. So ito, iskanin natin dito sa cellphone natin. Lalagyan natin ng pangalan. Jesse, truck number. Every pages susulatan natin ang pangalan, then order number daw. Kasi wala nang waybill, hindi katulad dati na may waybill. So alam natin yung ilalagay natin. 918
every pages daw sulatan ng pangalan kasi nga wala nang waybill eh, diretso bill of lading na ng ano ng customer. Bill of lading to guys hindi bill of loading, pero pares lang din siguro yan. Sulatan natin ang pangalan din kada page. Truck number 1105, trip number 918 8533. So yan, kailangan lang natin sulatan dito sa ibabaw ng papel din, then i-scanin natin. So every pages daw yan guys halimbawa ano, then ito meron kaming apps dito sa cellphone na namin inaano, ibang klase na, high tech na dito eh. Ayan, may apps dito na Ship Mobile. Diyan na namin ini-scan yan. Diretso na sa opisina yan. Kahit hindi na namin madala ito, makakasingil na sila sa client nila based to cellphone lang. Grabe no? So yan, scanning ko muna to, then tatawag tayo sa dispatch. Alright. So yun, tapos na natin iskanin, tatawag na tayo sa dispatch. Hi ma'am, good morning, how are you? I'm well, thank you. How are you today? I'm good ma'am, good, thank you. Yes ma'am, can I speak to Chris? Yeah, 1 second. Thank you. Good morning, sir. Yeah, I'm empty now here at Thunder Bay. Okay. Horny Pain? Yep. So I... You can load all night and Friday night, so you're good. So where is the best way? 11 or 17? I think 11. 11, okay. Yeah. Okay, sounds good. Okay, thank you. Okay. Alright. Thank you very much, buddy. Thank you. I'll send it over to you here in a minute. Okay, thank you, bye. You're welcome. Bye. So sa Horny Pain tayo. Ang layo pa nung guys. Ang Horny Pain ay Horny Pain. Malayo pa yun dito eh. Kaya tinanong ko kung saan the best way, kasi nga itong 17 Ahon Lusong yan. Then yung tunuturo niya ibang way. Ang kilometer ay 491 pa kalayo. So shortcut pa ito shortcut. So kung dito tayo sa 11, nasa 500 kilometer yan. Dito kasi sa Highway 11 medyo maganda ang daan kaysa dito sa Highway 17. Sa Highway 17 ano yan Ahon Lusong, tapos laging masama ang daan dyan, kaya dito tayo sa 11 dadaan. Alright, so let's go. Alis na tayo. Okay.
ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Isasama kayo saan man bumiyahe at magpunta. Pilipino Truckers, kahit mabigat man ang dala, buhay dapat merong tiyaga, mahirap man di atras. Yan ang Pinoy laging malakas. Handa anumang dumating na bukas, di magpapatalo. Anumang ibigay araw-araw na kanyang trabaho, ipapakita niya sa biyahe, san man pumunta. Makikita ang truck na kanyang dinadala. Kayo'y sumama sa biyahe, lahat ay kasali. Buhay truck driver, di pwedeng maarte, dapat madiskarte. Yan ang sikreto, sa bawat andar dapat laging alisto. Takbong pogi lang tayo, yan ang Pilipino Truckers Pro. Sumama ka sa biyahe, ito ang biyahe ng buhay. Pilipino Truckers Pro, takbong pogi lang tayo mga biyahero. Pilipino Truckers Pro, siya ang kasama nyo. Sumama ka sa biyahe,